Mga kwento ni Felmo. Napakasaya ko noon nang maligo kami ng dagat. San Juan yun, buwan ng Hunyo. Hindi man kagandahan ng dalampasigan sa Ayungin Negros Oriental, pero dagsaan ang mga tao. Kumikinang ang mga mata ko kasi nga maraming sexy. Kasama ko yung pamilya ko, si Tatay Ivan, Nanay Rolia at Ate Marcel. Apat kami at nakagawian na talaga naming idaos ang okasyon nito sa dagat. Kung sa bagay, napakagutom namin sa dagat noon. Sa bukid kasi kami nakatira, sa liblib ng Ayungin. Pero hindi ko inakala na dito magsisimula ang bangungot sa buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Regan upang lubos niyong maintindihan ang pinupukol kong punto. Simulan na natin ang kwento. Kakatapos ko lamang ng high school ng mga panahon na ito. Taong 1999. Magkokolehiyo na ako, pero pinili ko munang tumambay. Hindi ko pa kasi napagdidesisyonan ang kursong papasukin ko. Baka magsisi lamang ako kapag hindi ko binalangkas na maigi ang nababagay base sa kung ano talaga ako noon. May mga kakilala na akong nakapagtapos, pero hindi naman nagtatrabaho sa napili nilang propesyon. Iba nga, tama naman ako. May mga nakagraduate pero hindi nagtatrabaho sa kung anong kurso nila. May mga nag-abroad pa nga eh. Walang problema sa mga magulang ko dahil makakatulong din daw ako pansamantala. Paghahayupan ng ikinabubuhay namin. Manok, baboy, baka, kambing at iba pa. Bukod pa dyan ay may lupain kaming sagana sa mga tanim na palay. Itong paghahayupan namin, hindi po pang small scale. May piggery po talaga kami. Mga isang linggo pa lamang bago ang San Juan. Kapwa na nagpaparinig ang bawat isa sa amin noon. Sa loob ng pamilya na maliligo kami ng dagat. Lahat kami napakahilig sa dagat tapos pipili ka agad ng baboy na kakatayin. Maliit lang, paambitan ng ilang kilo tapos babaunin naman namin ang natira. Yung paambitan, binibenta at ginagamit naman ang natitira noon. Sayang naman kung isang buong baboy tapos hapat lamang kami. Pagsapit ng araw, bago ang San Juan, handa na kami niyan. May iba pa nga ng mga kapitbahay namin na pupunta din sa dagat noon. Ewan ko ba, hindi naman siguro sa hilig ito kung hindi naging tradisyon na talaga. Banal kasi ang araw ng San Juan, lalo na sa aming mga Kristiyano. Ito ang kapanahunang nabinyagan si Jesus sa ilog ni Juan. Kinabukasan, ito na. Ito na ang pinakaaantay ng mga sandali. Bitbit ng mga pagkain, mga gamit at iba pa. Masaya kaming patungo na ng dagat. Umaga yon, mga 6:00. Itong lola ko pa nga na si Lola Elisa, nagpadala ng galon. Lagyan umano ang tubig dagat at baunin sa pag-uwi. Kahit papano pati siya masali na rin sa cleansing. Literal na cleansing daw kasi ang pagligo sa dagat sa araw na ito. Pwedeng ilog pero karamihan talaga sa dagat noon. Maraming tao sa dagat ng mga panahon na ito. Low tide pa. Mamayang tanghali ang high tide. Sa natatandaan ko noon, 1.8 ang high tide o sukat ng lalim ng tubig. Napakaganda. Malalim na po yung 1.8 meter. Lampas taon na yon. Hahalik na ang alon niyan sa may mga kamalig sa tabi ng dagat. Siyempre, bukod sa ligo ang sadya ko ay pasipat-sipat na rin ako noon ng mga babae. May mga nakabikini lang. Hindi man lang inalintana ang mga mata sa paligid na nakatuon lamang sa kanya. Kung sa bagay, mukha ito mayaman. Nag-iihaw ang tatay ng baboy. Si ate, inaasikaso ang dessert. Habang si nanay naman ay inihahanda ang tarapal na lalatagan ng mga gamit. Nasa lilim kami noon ng napakalaking puno ng bakaw.
Ang sarap ng pakiramdam na kami ang nauna sa bandang yon. Kasi nga mamayang tanghali, mangungurot na talaga sa balat ang tama ng araw. Naglalakad lang ako, patungo dun sa dulo. May bakawan doon tapos may mga ginawang lantay para tambayan. Maraming mga dalaga. Marami ding mga lalaki pero syempre hindi lalaki yung sadya ko. Yung mga kasama nila. Basta nakakatawag talaga ng pansin kapag nababasa na sa tubig ang mga babae. Yung mapuputi, target lock yan. Sa hindi ko inaasahan, meron akong nasipat na dalaga na nakaupo lang sa nakahilerang bato. Wala itong kasama. Wala din akong nakita mga baon niya. Animoy nakatambay lamang ito doon. Nakasayang kulay abo. Tapos maputi. Tumabi ako pero hindi naman talaga dikit. Yung halos isang dipa ang layo naming dalawa. Hindi ako kumibo. Hindi din ako bumati. At lalong hindi ako lumilingon sa kanya mula nang maupo ako noon. Bigla itong nagsalita. Taga-saan daw ako? Dito na ako humarap. Napakakinis niya. May kagandahan din. Ang ganda ng hulma noong mga paa niya. Babaeng babae talaga. Ang papayat na mga daliri sa paa at may kahabaan. Malinis na animoy anak mayaman. Nahihiya nga akong ipakita yung mga paa ko eh. Parang paa kasi ng gorilya. Sinabi kong taga-Bukiran kami banda. Malapit sa tambo. Hangganan sa Bukiran ng Tayasan at Bukiran ng Ayungon. Tumango ito. Tapos nagtanong na sa kung anong pangalan ko. Siyempre sinabi ko. Pagkatapos kong magpakilala, ako na sana ang magtatanong noon kung sino siya. Pero noong namutawi na ang boses ko ay bigla itong tumayo. Tumalikod at naglakad. Papasok ng bakawan. Sabi ko sa sarili ko, bastos eh. Napabusangot ako tapos kamot-kamot ang ulo. Hanggang sa naisipan kong sundan. Pero naisip ko na baka may kasama. May espasyo din kasi sa kabilang parte ng bakawang yon at marahil naroroon ang mga kasama nito. Walang ano-ano. May biglang tumawag sa pangalan ko. Pagkalingon ko, yung kaklase kong si Kenneth. Nakangisi pa yun at tila kakarating lamang nila. Malapit lamang ang bahay namin mula sa kanila. Mga ilang ektarya lamang ang pagitan. Kaso nga lang mas liblib yung kanila kasi nga papasok na yun sa gubat, na kung saan makikita dito ang naglalaki ang mga lawaan. Manggagamot ang tatay niya, pero pangit ang ugali. Basta, hindi ko gusto ang ugali ng tatay niyang si Mangkado. Ang sabi ni Kenneth, ano ba daw ang problema ko at nakasimangot ang mukha ko nun. Sinabi ko sa kanyang may babae, nakatabi ko lang kanina, na biglang umalis. Dagdag ko pa ay nagtanong sa kung sino ako tapos gaganti sana ako ng tanong ito malikod naman at naglakad. May kausap ka ba? Wala naman eh. Kita kita kanina. May inaasikaso pa ako kaya ito ngayon lang ako nakalapit sa'yo. Meron nga. Baka hindi mo lang nakita kasi may ilang mga tao din kasi. Tara punta natin. Pumasok siya dyan oh. Pagkatapos kong magsalita ay naglakad na ako noon. Nakasunod si Kenneth. Tapos ang sabi ay dalian lamang daw namin at baka may ipag-uutos ang kanyang ama. Paniguradong hahanapin siya nito at pabibili ng alak nun. Lalo't kasama daw nila ang kumpare ng tatay niya na galing Manila. Hindi naman ako nagsalita. Nakatuon lamang ang atensyon ko sa makipot na landas. May parting maputi kasing mga isapa. Tapos may mga nipa doon. Nakarating na lang kami sa kabilang parte pero wala. Wala din mga tao dito. May nakaharang na kahoy at kawayan pero may nakalagay na no trespassing. May tarpaulin na may itatayong resort. Walang hiyang yan. Nasaan na kaya tong babaeng to? Wika ko sa isip nun. Bumalik ako. Napapailing naman si Kenneth. Putik pa naman umano. Sino umanong baliw na papasok doon sa bakawan at lalabas din sa lugar na trespassing pa? Hindi naman ako nagsalita. Aminado akong maski ako ay naguguluhan din ang mga oras na yon.
Nahihiya din ako dahil nga sinama ko pa yung kaibigan ko. Bumalik kami sa kanya-kanyang pwesto. Naliligo na si nanay. Si ate hindi pa tapos sa kanyang dessert. May mga bisita kasi ito mamaya. Tingin ko ang pupunta din yung nobyo niya. Pawisan si tatay, lalo't pangat na ang araw nun. Nung naligo na ako ay nagpalayo talaga ako. Yung tipong hanggang leeg. Tinatamasa ko ang malalim kasi nga mamaya hindi ko na mararating ang layong yon. Lalo na't papasok na din ang high tide. Hindi ako marunong lumangoy. Napakunot ang mukha ko gawa ng nakita ko na naman ang babae. Malayo ako sa baybayin pero kabisado ko ang suot niya. Naroroon ito sa pwesto kung saan ko siya nasilayan kanina. Nakaupo lang, tulala. Naglalaro sa isip ko kung sino kaya itong babaeng ito. Sino din ang mga kasama? Bakit napaka-weirdo niya naman? Hanggang sa naisipan ko na namang lumapit pero sa pagkakataong ito, hindi na magmumula sa baybayin. Bagkos ay babagatin ko ito sa may tubig. Diretso yun. Habang papalapit ako ay minamasdan ko siyang maigi. Hindi masaya ang mukha niya. Bagkos ay parang may problema at ang layo talaga ng paningin niya noon. Noong nakaahon na ako sa tubig, walang ano-anong binilisan ko ang lakad sabay upo sa tapat niya mismo, sa buhangin. Kumbaga, parang asong lumubog na lang bigla noon. Miss, ano bang pangalan mo? Iniwan mo naman ako kanina eh. Galit ka ba? Bungad ko noon. Tapos ay may pakamot-kamot pa ako sa paa ko. Dito ay tumingin ito sa akin. Ngumiti. Napangiti na rin ako noon at sinabi ko pang mas maganda pala siya kapag ngumiti. Tinanong ko kung saan siya nagtungo kanina. Ang tagal niyang nakatitig. Parang maiiyak. Kitang-kita ko ang paggilid ng kanyang mga luha noon. Tumagilid pa ito. Nagpahid na mga mata. Doon na siya nagpakilala. Pero itago na lamang natin sa pangalang Pamela. Hindi ko naman sana itatago yung pangalan niya pero mamaya malalaman niyo kung ano ang dahilan. Sabi pa nito ay may pinuntahan lamang daw siya. Nakita niya nga umano akong sumunod nun. Hindi ko lang daw siya napansin. Nasa bakawan siya. Nakaupo sa gilid lang. Tinuro pa nito kung saan banda. Napapailing ako gawa ng naroroon lang pala siya kanina. Hindi ko na pinagtuunan ng pansin ito. Diretso na kaagad ako sa paksa sa kung bakit parang malungkot siya. Lumuluha ang mga mata. Ngumiti lang yon. Aalis sana pero sinabi kong susundan ko siya kapag hindi nagsasabi sa akin kung anong problema. Dahil baka depress ito. Nilinaw ko talaga sa kanya na nag-aalala ako. Napatigil ito. Humarap sa akin. Umupo sa buhangin. Alam niyo bang kinilabutan ako sa namutawi sa bibig niya? Ganito. Sinabi niyang doon umano namatay ang kanyang nanay at tatay. Gabi ng San Juan nangyari. Binabalikan niya lamang umano ang lugar para maiparamdam niya sa kanila na hindi siya nakakalimot. Ganun ba? Sorry hindi ko alam na yun pala yung dahilan eh. Pasensya ka na talaga. Nalunod ba sila? Tanong ko. Umiling si Pamela. At ang sabi nito, pinatay umano. Wala umano silang kasalanan. Gabi na sila pumunta sa dagat kasi maraming ginagawa. Dati pa naman ay gabi sila naliligo kapag San Juan. Wala umanong hilig sa dagat itong si Pamela. Sila lang. Pero tinaga umano ng itak ang mga magulang niya. Ni hindi niya umano nakita ang mga labi ng mga ito. Sinunog umano. Sino bang hindi kikilabutan sa sinabi ni Pamela noon? Basta maging sa ngayon ay naroroon pa rin ang kilabot ko nang sabihin niya ito. Hindi daw nakilala ang mga salarin. 3 katao. Matagal na itong hinahanap ni Pamela. Tinanong ko siya kung ipapakulong niya ba. Pero ayon sa dalaga,
Hindi umano. Papatayin niya umano sa oras na makilala niya kung sino ang mga ito. Hindi niya umano iiwan na humihinga. Kikitilin niya maging ang pamilya nito. Nang sa ganun, patas na umano sila. Para bang gusto ko na lamang umalis doon. Pero ang pangit naman isipin na pinapakita ko na sa kanya malasakit ko tapos iiwan ko dun, di ba? Malakas akong makiramdam, Sir Seth. Mabilis din ako mag-isip sa kung anong tama at mali. Hindi lang naman siguro ako kung hindi marami ding katulad ko. Lalo na't nakatuon talaga sa isang sitwasyon. Tapos ganun pa kalala. Umiyak na naman siya. Umupo at nasa tabi ko na talaga. Para bang gustong magparamay. Para bang gusto nito ng isang yakap mula sa taong may malasakit nun. Nahiya naman ako nun. Pero naisipan kong tumulong. Ang sakit naman ng naranasan niya. Ipinagpalagay ko noon na paano na lamang kaya kung sa akin nangyari ito. Siguro'y maiisipan ko din ang naiisip niya nun. Wala ka bang kaanak? Wala ka bang sinabihan ito? Wala bang tumulong sa'yo? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Umiling ang babae tapos sinabing sinarili niya lang. Dahil wala din namang maitutulong umano ang mga taong kakilala niya. Mas may maitutulong pang kanyang sarili. Dahil kaya niya umanong pumatay. Napamura ako nun. Narinig niya talaga ang pagmumura ko. Pero kaagad ko ding binawi. Kako ay hindi ko napigilan ang sarili ko kasi nga ang tapang niya. Tsaka seryosong namutawi ang katagang kaya niyang pumatay. Sinabi nito na walang kasinungalingan naman ang mga sinasabi niya. Ako umano ang kinausap niya. Dahil alam niyang mapagkakatiwalaan umano ako. Wala daw siyang kaanak doon gawa ng Ilonggo ang mga kaanak niya. Malayo. Siya lang umano ang makakatulong sa sarili niya. Hirap naman yan. Babae ka kasi tsaka siguro dahil lang sa galit kaya mo nasabi yung mga yan. Tulungan na kaya kita. Mag-iimbestiga ako. Ayos lang ba sa'yo? Huwag ka mag-alala. Totoo ang mga sinasabi mong mapagkakatiwalaan ako. Ngumiti si Pamela. Nagpasalamat. Dito ay nagtanong na ako sa kung saan siya nakatira. Sa sentro lamang umano. Pero sa kanluran. Inaya ko siya noon nakako doon muna siya sa aming pwesto. Kahit papano may makausap. Tapos wika ko. Sa amin lang dalawa ang problema niya. Pumayag naman ito. Sumama kagad sa akin yon. Tapos nung nasilayan ako ng Tatay Ivan, tinukso agad ako, Sir Seth. Ayon pa dito, yun na daw ba ang nobya ko? Tumitig ito sa babae tapos titig din sa akin noon. Ito na ba, nak? Aba, magandang babae ah. Mana ka talaga sa tatay mo, nak, no? Marunong pumili. Kaso, nahulog sa nanay mo eh. Napikot. Hindi naman ako makakibunon. Habang itong si Pamela, tumatango lang. Yung parang alam mong, hindi na rin siya nang lalaban o sumasagot pa. Mabilis kong naisip na nagkukunwari lamang ito. Kung kaya naman tumango na rin ako noon. Maganda din yung taktikang yun kasi nga hindi may ilang si Pamela. Kumbaga, hindi siya ma-out of place. Etong si ate nagtanong sa kung anong pangalan. Sabi ko, Pamela. Tinawag niya yun at sinabing supot pa daw ako. Malakas mang alas kasi ate pero totoo, Sir Seth, hindi pa talaga ako tulinon kahit malaki na ako. Takot kasi ako sa karayom eh. Tumulong si Pamela sa paggawa ng dessert nun. Nakikita kong masaya ito. Pero ako nag-iisip. Nalulungkot ako buhat ng dama ko din ang kalungkutan at pangungulila ng babae. Tuwang-tuwa si nanay. Lalo na't sinabi ni Tatay Ivan na kasintahan ko daw. Ang daming kwento ng nanay. Ang bilis nilang nagkapalagayang loob. Naligo ng dagat si Pamela. Nanonood lamang ako noon. Pasan ko ang suliranin na hindi para sa akin, kundi para kay Pamela. Matapos niyang maligo nagpaalam na yung uuwi na siya pero sinabi ng nanay Rolia na ihatid ko daw. Kaya naman noon ay nagbihis ako. Si ate ay inabutan ng damit si Pamela. May baon kasi kaming damit noon.
pero nakakairita ang alat sa katawan. Hindi ko lubos maisip na aabot kami sa ganong senaryo. Wari ko pa parang magkasintahan talaga kami noon. Pagkaalis namin ni doon ko na sinabi na pasensya na at sinakyan ko lang ang diwa niya. Nabasa ko kasi kagad ang iniisip niya. Sinabi ni Pamela na tama lamang daw ang ginawa niya kasi nga para din hindi magulat ang mga magulang ko. Kahit ang totoo ay wala naman talagang namamagitan sa amin noon. Itong lugar nila ay medyo malayo. Napakainit noon kaya pinili kong sumakay na lamang kami ng sikad. Nakarating kami doon at nagtanong ako sa kung may kasama ba siya sa bahay. Tumango siya. Malaki yung bahay nila pero yung tipong sobrang luma na. Nakapanik ako. Malalayo ang mga kapitbahay. Bali, napapalibutan ng lugar na yon ng mga mangga at saging. Doon lang ako sa beranda. Pinapaantay niya kasi ako dahil ang damit daw ng ate ko ay isa sa oli niya noon. Sinabi ko naman sa kanya na sa kanya na lang yun nung nakasakay pa kami sa sikad pero umiling at nakakahiya daw. Naligo yun ng saglit tapos inabot sa akin ang damit ng ate ko. Kako, total ay natuntun ko ng bahay. Bibisita na lamang ako at magbibigay alam sa kung may nakuha ba akong impormasyon tungkol sa pagkamatay ng mga magulang niya at kung sino ang mga salarin. Pero may mga pahabol akong katanungan noon. Kung kailan namatay, bakit nahirapan siyang makilala at mag-imbestiga? Kasi nga, kailangan ko din ng basihan noon. Sabi niya naman nung 1 taon pinatay, wala talaga siyang alam sa kung anong nangyari dahil hindi daw umuwi. Tapos nung hanapin niya ang mga magulang, dito niya nalaman na pinatay. Ang totoo daw, Sir Seth, ay walang nakapagsabi sa kanya na residente na pinatay ang mga magulang niya. Siya lang ang nakatuklas nung magpunta na siya ng dagat noon. Takang-taka ko noon. Paano niyang nalamang tinaga kung siya lang pala? At paano niya nalaman na sinunog? Hindi ko maiwasang maitanong ang mga bumabagabag sa isipan ko noon. Kahit pagbabalik tanaw lamang ito sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Alam kong bawat detalye dito, nasasaktan ng dalaga. Di ba tinaga tapos sinunog? Ang gulo. Pasensya ka na pero paano mo nalaman yon? Ayon kay Pamela ay mahirap umanong ipaliwanag. Hindi ko rin umano maiintindihan. Basta wala umanong nakapagsabi sa kanya kung hindi siya lang talaga ang nagkusa. Nalaman niya umanong pinatay gamit ang itak at sinunog. Hayaan ko na lamang umano. Malalaman at malalaman niya rin kapag handa na siya. Napatango ako noon kasunod ang pagkibit balikat. Nagpaalam na ako. Sinabi kong magkita na lamang kami sa susunod na araw o hindi naman kaya'y bukas. Kapag nabigyan ako ng pagkakataong bibisita. Bumalik ako sa dagat. Yun pa siguro mga pagkakataong hindi ako masaya. Samantalang kapag nasa dagat ako, nagtatampisaw talaga ako at nakikipagkulitan sa kapatid ko. Sobrang close kasi kami ng ate ko, Sir Seth. Ginabi kami sa pag-uwi. Ang daming mga tanong ni tatay at nanay. Partikular dito sa kung paano ko daw niligawan ng babae noon. Sa pagkakaalam nila ay wala naman kasi akong nagigiliwan. Tsaka hindi daw ako nagtatago ng sikreto sa kanila kaya nga nagulat sila dahil matik may nobya na kagad ako. Gusto ko nang aminin ng lahat noon pero sinabi ko pa rin sa mga magulang ko na matagal ko na itong nobya. Nung high school pa lang, hindi nga lang napagtuunan ng pansin kasi nga malalayo ang mga bahay namin. Nagkataon lang na nagkita kami sa dagat kaya yon, tuwang-tuwa naman ako at ipinakilala ko na lamang ito sa mga magulang at kapatid ko. Tama ang mga magulang ko, Sir Seth. Wala akong tinatago sa kanila. Sinanay akong hindi magsinungaling. Pero sa mga puntong yon ay nagawa kong magsinungaling noon. Maselan kasi ito. Nakakawindang kapag naisiwalat at isa itong malalang issue. Payo ng mga magulang ko ay tapusin ng daw munang pag-aaral bago pasukin ang seryosong relasyon. Tsaka hindi na bago sa kanilang hiwalayan lalo't mga bata pa kami. Parang gusto kong tumawa.
Yung mga parents ko, di ba? Moral lesson talaga na napakapulido. Sumunod na araw, walang ano-anong nagpaalam ako sa mga magulang ko na bababa ako ng bayan. Nagkakatitigan si nanay at tatay. Parang kinilig. May kakaibang ngiti pa ito tapos nagsikuhan. Huwag mong gamitin yung ibaba mo ha. Utak yung gamitin mo, huwag yung pagkalalaki mo. Bigyan mo nga ng pera, Rolya. May pangiwi-ngiwi ka pa dyan pinikot mo naman ako. Aba, walang hiya ka. Ano to, give and then? Sibat? Ibibigay ko ang gusto mo tapos sisibat ka na lang animal ka. Mabuti at napigilan ko pa si tatay dahil kung hindi, pati ngipin mo, idudumi mo. Sige anak, huwag ka magpagabi ha. Ganyan ang mga magulang ko. Parating nagtatalo sa mga nakaraan nila pero lesson sa amin ni ate ito. Kumbaga may basihan kami sa kung paano mag-adjust sa hinaharap. Pero alam nyo, kahit pa ganito ang mga magulang namin ay nakakatuwa. Hanggang doon lang kasi kahit ang lakas ng boses ng tatay, under naman ito. Ayon sa nanay ko ay daanan ko daw ang bahay nila Kenneth. Singilin ko umano ang mga magulang sa karne na baboy na inutang nito kahapon. Yun umano ang gamitin kong pera sa pagbabako ng bayan. May ipapabili din si Nanay Rolya na gamot sa alaga namin mga baboy. Wag lang daw ubusin ang pera. Tumango ako, tapos umalis na kaagad. Wala talagang problema sa kanila. Lalo't pinalaki kami ng ate ko na independent, kaya may tiwala si nanay at tatay. Pinuntahan ko ang bahay nila Kenneth. Plano kong doon na lang ako sa kabilang banda dadaan pababa ng bayan. Pagkarating ko sa bahay nila Kenneth noon, nakita kong may mga tao. Marami. Tapos yung nanay ni Kenneth na si Aling Binang, umiiyak. Kinabahan ako noon, kaya naman mabilis akong nakiusisa. Doon ko nalaman na itong kumpare daw ng tatay ni Kenneth. Pinatay kagabi. Dalawa sana ang mamamatay kasamang ama niyang si Mangkado. Bigla na lamang daw may tumambang habang pauwi nun. Mabuti at nakatakas si Mangkado. Lumapit ako kay Kenneth noon tapos nagtanong-tanong ako kung saan ba tinambangan. Ayon sa kaibigan ko ay doon daw banda sa may malapit sa paradahan ng habal. Nagpaiwan kasi umano ang tatay niya at itong kumpare na pinsan naman ni Aling Binang. Kaanak lamang yung kumparing yun na siyang ninong naman ni Kenneth. Tinanong ko kung nasaan ang tatay niya. Ang sabi ni Kenneth ay naroroon daw sa bahay ng kapatid nito. Hindi piniling umuwi kasi nga baka sumunod ang kriminal at idamay ng pamilya. Mabuti daw doon sa kapatid ng nanay niya kasi wala naman itong asawa at anak. Naririnig ko sa mga tsismoso doon sa Herset na napakarami umanong sugat ni Mangkado. May nakakita kasi na nagtatatakbo ito na pasuray-suray pa. Duguan at may sumaklolo. Ano ba talaga yung nangyari, tol? Nakilala ba yung tumambang? Ito nga yung inaantay ko Hanggang sa impormasyon lang na hindi naman malinaw. Matigas din kasi yung ulo ni tatay. Kawawa naman si Ninong. Kakauwi lang nun galing Manila Gusto ko manatili para na rin mapanatag ako. Natural na mag-alala kasi nga kaibigan ko si Kenneth noon. Pero may sarili din kasi akong nire-resolve ang problema ng mga panahon na ito. Kaya naman umalis na lamang ako noon. Hindi ko ito siningil. Wala sa tiyempo Mabuti at may pera ako. Sapat naman ito para sa mga gagawin ko doon sa bayan. Diretso ako sa baybayin. May mga bahay dito. Padaan-daan lamang ako noon tapos pinapakinggan ng mga chismis. Alam naman natin na sobrang uso talagang chismis on the spot noon kumpara ngayon. Kasi nga ngayon nasa chat group ng chismisan. Marunong na mag-chat yung mga marites. Nagpapakasakali talaga akong makakalap ng impormasyon. Malapit lang sa lugar ang pinangyarihan. Yun bang pagpatay sa mga magulang ni Pamela? Naisip ko na siguro, hindi nagtanong-tanong pa si Pamela noon. Bagamat malaki ang posibilidad na may nakakaalam dito, nahihiya sigurong magtanong si Pamela. May kakilala ako doon, may-ari ng tindahan. Hindi naman talaga yung kakilala na matagal na, pero nasipatan ko lamang siyang nakipiyesa sa amin tapos nalaman kong doon pala nakatira.
Tanaw na tanaw ko ang tahanan. Nasa gilid lang ng baybayin. Lalaki, may pamilya, at pangalanan natin siyang Sultan. Malaking tao ito. Umupo ako sa gilid ng tindahan. Ang anak niyang nakita ko. Nagtanong pa sa kung anong bibilin pero umiling lamang ako kasabay ng pagngiti nun. Makita ko lang si Sultan. Walang ano-anong magtatanong talaga ako dito. Hanggang sa maya-maya pa ay may nakita akong papadaong na bangka. Nakabalot ng tela ang nagsasagwan. Pag-ahon nito at alis sa tabon sa muka. Si Sultan yon. Pinati ko kaagad. Nakilala naman ako nito. Nagtanong pa yun sa kung anong sadya ko sa lugar. Lumapit ako sa kanya tapos tinulungan kong buhatin ang bangka patungo sa tabi ng bahay nito. Nangawil pala. May mga kuha pero kukonti lang. Nagpapahangin lang, Sultan. Kahapon kasi nabitin ako sa kakatambay sa dagat eh. Sobrang abala kasi yun. Pumunta muna ako, total may pinapabili naman yung nanay ko. Tumango ito. Inaya ako nito ng agahan. Umiling na naman ako noon, sabi ko tapos na ako sabay wika ng... Diyan ba banda, diyan sa may kahoy na yan, narinig ko na may pinatay daw diyan. 2. Kahapon ko lang nalaman. Diyan pa naman ako nakatambay. Kinilabutan ako. Ako, meron nga. Noong 1 taon lang base lang din sa narinig ko. Pero hindi ko nakita yung nangyari. Nasa tayasan kami noon. Sinunog daw. Abong-abot talaga. Nanlaki ang mga mata ko. Walang anik-anik. At may nakuha kaagad akong impormasyon. Hindi ako nagpahalata na nananabik akong malaman ng kabuuan ng kwento. Basta kalma lang. Nagtanong ako kung taga saan ang pinatay pero ayon kay Sultan, wala umanong nakakaalam. Yung mga tao mula nung malaman na may 2 pinatay natakot na tumampay sa gabi. Hindi sa dahil may pumapatay kundi mga aswang daw kasi yung mga pinatay. Kaya nga sinunog Ano? Aswang? Sa kabila ng narinig ko, hindi muna ako nagbigay komento. Tsaka hindi ko din sinarado kagad ang isip ko sapagkat hindi naman mga aswang yon, kung hindi mga magulang ni Pamela. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Sultan. 2 albularyo umano at 1 dating sundalo ang pumatay. Naliligo umano ang mga ito sa dagat. Gabing-gabi yon. Tapos noong umahon na ay nakita nilang may nakatambay na 2 tao sa baybayin. Nakainom kaya malalakas na mga loob noon. Lumapit umano ang 3 taong ito. Yun na, ang 2 albularyo at 1 dating sundalo. Doon nalaman ng mga aswang ang nakatambay. Nasa pangit na mukha daw tapos basa pa ang mga damit na parang naligo din daw yun sa dagat. May itim ang mga mata. Hindi sigurado si Sultan kung mga aswang nga ba yun kasi nga pakanalang at napagtripan lang ng 3 tao. Gawa ng mga lasing. Habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Sultan, napapanganga ako nun at kinakabahan. Maraming sinabi si Sultan. Pero ang rumihistro lang sa diwa ko ay yung mga sensitibo talaga. Ahala ka, pero baka nga ano? Pero sino naman yung nakapagsabi sa'yo niyan na may pinatay dyan? Tita ko, dun siya nakatira. Yung asawa niya, yun daw yung nakasaksi pero namatay naman yung asawa niya nung Abril lang. Mabilis kong iniba ang usapan. Kinamusta ko si Sultan maging ang pamilya nito para hindi naman isipin nito na nakatuon lang talagang atensyon ko sa pangyayaring yon. Ilang mga sandali noon ay umalis na ako. Kumabig ako sa ibang direksyon. Kasi nga plano kong puntahan ang tita ni Sultan at para hindi halata, ibang direksyon ang tinahak ko. Nang makarating ako sa bahay nitong tita ni Sultan ay wala namang tao. Aso meron. Napatakbo pa nga ako noon. Nakagat ako pero hindi tumalab kasi nga maong ang salawal ko. Sapat na ang narinig ko kay Sultan. Bagay na wala din naman kasi siya sa akto. Pero seryoso Siguro totoo na mga albularyo nga ang pumatay. Pakiwari ko ay matutulungan ko na talaga nito si Pamela. 2 albularyo tapos 1 sundalo. May clue na. Magtatanong lamang ako sa kung sino ang mga albularyong ito.
O hindi naman kaya ako na mismo ang hahagilap sa isang lugar sa kung may mga albularyo? Imposibleng wala akong maaning sagot nun. Malupitang diskarte lang para madulas ang dila ng tatanungin ko. Malapit nang magtanghali. Nagtungo muna ako sa merkado. Tinitingnan ko ang presyo ng medisinang pinapabili ng nanay. Napakamahal nun. Hindi sasapat ang pera ko. Kung nakapaningil ako sa mga magulang ni Kenneth, aabot at sobra pa ata. Kaya naman pinili ko na lamang na dumiretso sa bahay nila Pamela. Ang pakay ko doon bukod sa ipapaalam ko sa kanya na mga albularyo ang nakapatay at isang sundalo. Pasasamahin ko din siya sa paghahanap ng albularyo sa lugar. Pero noong makarating ako sa bahay nila, wala ang dalaga. Ang naroroon lang ay ang ubod ng tandang babae na may pagkakuba pa yon. Nakakapangilabot na katitig na parabang mananakit. Nasa ibaba ako ng beranda. Nakabungad naman ang matanda sa may pintuan nun. Yun ang nagsabi na wala daw si Pamela. Umalis at baka bukas pang balik niya. Siyempre dismayado ako. Napag-usapan na kasi namin ang mga plano ko. Kung hindi sa makalawa ang balik ko sa araw na yon. Ako na lang noon ang gumalaw. Tumungo akong hilaga. Nagtanong-tanong sa kung may albularyo ba sa lugar pero kadalasan sa mga tao ay sinasabi na taga-bukid daw ang albularyo noon. Nakarating pa ako ng Tampukon. Sa Anibong din. Dito naman sa Anibong may albularyo. Hapon na at atrasado na talaga ako sa oras noon. Kapag umuwi ako ay paniguradong gagabihin ako nito. Pero focus ako sa goal ko. Nagkunwari ako noong may sakit. Magpapahilot. Itong albularyong ito ay isang ubod ng tandang babae. Yung mga daliri niya pa nga ibalubaluktot na. Sa kakahilot siguro. Kako ay nalaglag ako sa hagdan. Sa balikat ko madalas sumasakit kapag malamig ang panahon. May mga idea naman ako sa mga pilay kung kaya alam kung kailan ang sumpong ng sakit nito. Siyempre yung malamig talagang panahon. Tinatamaan kasi ito ng panuhot o kabag. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang pangalan. Basta albularyong ubod ng tandang babae. Nasermonan ako. Paano ba naman kasi ay wala umano akong pilay? Dito ko napagtanto na napakagaling na manghilot ito pero giniit kong masakit talaga. Kaya ayun, napayuhan akong magpa-doktor kasi nga baka nasa loob daw ng katawan. Wala din naman akong kulam sa katawan nun. Sakit na normal lamang umano. Dito na ako nag-segue ng paksa. Lalo na't ngumiti-ngiti ng matandang ito. Kako may mga albularyo daw na nakapatay ng aswang sa may baybayin ng Ayungwan. Malapit sa Bakawan. Alam niyo bang parang ginagabayan ako noon ng tadhana? Paano ba naman kasi? Itong manghihilot na ito, may alama. Totoo daw ang mga narinig ko noon. Lahat ng mga albularyo ay nagpapasan daw ng mga impormasyon kasi nga kalimitan sa kanila, nagpapasan din ng mga pasyente. Kumbaga kapag hindi nagamot ang isa, pinapasa yon. Kaya anumang masiselang mga impormasyon, hindi malayong malalaman nila. Ang sabi pa nitong matandang babae, 2 albularyo. Yung isang albularyo daw ay kumpare noong isang sundalo na kasama din sa pagpatay. Balita nga ay sumibat ang sundalong ito. Nagtungong Manila kasi natatakot gantihan. Ayos lang sa mga kasamang albularyo gawa ng kaya namang labanan ng manong aswang. Pero yung sundalo hindi. Tsaka ito manong isang albularyo. Taga-Tambu banda. Nanlaki ang mga mata ko. Malapit lang pala sa amin. Walang yan. Napapatanong ako sa sarili kung sino kaya sa mga albularyo na taga ron. Hindi ko alam pero bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang tatay ni Kenneth. Umaakma pa dahil galing sa Manila ang kumpare nito. Yun nga lang ay namatay. Tinambangan. Nanindig ang balahibo ko. Kung hindi ako nagkakamali. Malakas ang kutob ko. At posibleng
Sila ang tinutukoy ni Pamela. Walang ano-anong umalis na kaagad ako nun. Para akong nakadroga habang nasa biyahe. Sumaglit pa ako sa bahay nila Pamela nang makarating sa Ayungon pero wala. Wala pa rin doon ang dalaga. Yung bumungad yung lola niya. Nakakatakot. Hindi na nga ako nagtagal nun eh. Gulong-gulo ako. Pumapasok sa isipan ko. Hindi kaya aswang si Pamela? Naisip ko yung lola niya. Kakaiba kasi talaga makatitig. Isang tanong, isang sagot lang yon. Tapos tititig ng matagal at nanlilisik ang mga mata. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ko pa rin sinarang isipan ko. Iniisip ko na hindi aswang si Pamela. Nung nasa habal ako at malapit na sa amin ay nakita kong may nagtatakbuhan sa daanan. Napahinto pa nga noon ang habal kasi may tao na may bitbit na itak. Nagkakasigawan. Doon na ito banda talaga sa may likuan kung saan sa unahan niya ang bahay na namin. Sinabi ko na lamang sa driver na doon na lang ako. Pasimple na ako nung naglakad. May mga tumpok ng kababaihan. Sa gilid lamang ito ng kalsada. Hindi pa simentado ang kalsada doon. Inabunuhan lamang ito ng mga graba at yung anupog o adobe. May nagkakagulo daw noon sa amin banda, Sir Seth. Kinabahan ako. Nakakita ako ng taong may bitbit na itak. Mabilis akong tumakbo patungo sa bahay. Nang makarating ako sa bahay ay napabuntong hininga ako at kaagad gumanang loob dahil wala namang nangyaring hindi maganda sa pamilya ko. Pero alam nilang nagaganap na komosyon. Nakakawindang. Patay na umano ang tatay ni Kenneth. Kanina lang. Umuwi daw kasi ito. Maraming sugat at pasa. Ngayon ay bigla na lamang daw nagkasigawan. Isang aswang ang nagpakita doon sa likod ng bahay nila Kenneth doon. Naroroon ang tatay nitong si Mangkado. Para umanong binalasubas ang katawan. Wasak ang dibdib. Tumakbo ko patungo doon. Tinawag pa ako ni tatay pero hindi ako nakinig. Sumisigaw si nanay tapos pagkalingon ko, nakasunod sa akin si ate at tatay Ivan. Nung makarating ako sa bahay nila Kenneth, may mga tao. Naroroon sila sa may bandang likuran. Pagkasipat ko ay nakita ko ang walang buhay na katawan ni Mangkado. Umiiyak si Kenneth. Itong nanay niya naman, hinimatay. Habang ang mga kapatid ni Kenneth ay may mga bitbit na itak nun. Parang totoo ang naging hinala ko. Yung pilit kong inilalayo sa isip ko na hindi aswang sila Pamela. Mali ako. Napag-isip-isip ko yung mga sinabi niya na mas kaya niyang tulungan ng kanyang sarili kesa umasa sa iba at kayang-kaya niyang pumatay ng tao. Mura ako ng mura sa isipan ko nun. Ito namang si tatay ay isang malutong nakaltok sa ulong na tikman ko. Napingot ako ng ate ko. Pero nang makita nilang labi ay nabaling din kaagad ang atensyon nila doon. Hindi ako nagtagal. Labis na pagkabagabag ang lumukob sa pagkatao ko. Umuwi ako at habang naglalakad, biglang may tumawag sa pangalan ko. Madilim sa gilid-gilid kung kaya mabilis akong nagtanong kung sino. Gawa ng galing sa liblib ang boses nun. Sa pagtawag ulit sa akin, kaboses ni Pamela. Naintakutan ako. Tatakbo sana ako noon pero bigla na lamang may humarang sa harapan ko. Hubot-tubad. Yun ay walang iba, kundi si Pamela. Akala ko'y sasaktan ako nito. Pero alam niya ba kung anong sinabi? Nagpasalamat yon. Kung hindi daw ako lumapit sa kanya, ay hindi niya matutukoy ang salarin kung sino. Sumunod daw siya nung umuwi kami ng pamilya ko. Inaalam niya ang buong pagkatao ng pamilya namin. Kung tama lang ba na pagkatiwalaan ako noon. Lalo na ako. Dito niya nalaman na doon nakatira ang isang salarin dahil ang presensya ng isang albularyo na pumatay sa nanay at tatay niya. Nararamdaman niya. Ang albularyo kapag gumagala ay tinatago nilang kanilang karga pero kapag nasa bahay lamang ang mga ito,
mananatili ang presensya nila. Kahit aswang, mabuting tao umano ang pamilya ni Pamela. Ni isang beses ay hindi sila nanakit ng mga tao. Pumoprotekta pa. 2 na nga umano ang napatay niya. 1 na lang ang kulang. Hindi daw sana siya nahirapan kung walang rumesponde nung nakaraang gabi nun. Siyempre, ano bang sasabihin ko, diba? Makikipagchika. Nanigas talaga yung katawan ko. Siya din pala ang pumatay doon sa dating sundalo. Napaihi ako sa takot pero konti lang. Umaamag man sa kaputian ang katawan ni Pamela na walang saplot kahit konti. At kita ko lahat. Takot na takot pa rin ako. Maya-maya ay nagsalita si Pamela. Ang sabi, ako at ako lang umano ang nakakaalam. Malaki ang tiwala niya sa akin pero itong paglapit niya, pagpapanatag na rin sa akin nun. Para maliwanagan umano ang isip ko na isa siyang aswang. At ito ang dahilan kung bakit sinabi niyang kaya niya talagang pumatay. Muling nagpasalamat si Pamela. Naglakad ito patungo sa liblib. Kita ko yung buong likod niya. Ang alindog. Walang mantsa. Mabait siya pero aswang eh. Nanginginig ang tuhod ko habang papauwi nun. Diretso higayon na tulog. Ni hindi ako nakapaghapunan. Pagkagising ko sa umaga, 1 na namang patay. At alam niyo kung sino to? Walang iba kung hindi ang kapatid ni Mangkado. Tiyuhin ni Kenneth. Dito ko naalala na isa pala yung albularyo. Hindi na nga nag-asawa o nagkaroon ng pamilya ito dahil nga sa tinatawag na isang taas nun. Kung hindi ako nagkakamali at tama ang hinala ko, ay tapos na ang pagpaslang ni Pamela. Mabuti na lang at hindi tinuloy nito na paslangin ang bawat pamilya noong mga pumatay sa magulang niya. Paniguradong patay din si Kenneth nun. Sinarili ko yon. Isang lihim na sobrang selan. Pero mula noon ay nagiging madalas na ang pagkikita namin ni Pamela. Binibisita ko nito. Nung una siyempre asiwang-asiwa ako. Pinagpapawisan ako ng malamig noon pero mabuti at maayos ang pagbungad niya. Nung tumagal nasanay na rin ako. Pero hindi po ito happy ending, Sir Seth. Hindi kami nagkatuluyan. Kahit pa hinahamon ako noon ni Pamela niligawan ko siya. Sinasakyan ko lang. Kahit na inaalok na akong mamanhikan nila nanay at tatay. Kasi nga, close na kami. Hindi ako kumagat. Siguro naintindihan din ni Pamela. Wala naman siyang sinabing negatibo sa akin. Sa ngayon hindi ko na alam kung nasaan siya. Nasa Dumaguete na kasi ako. Isang malupit na karanasan ang nangyari sa akin. Lilinawin ko lang. Hindi takot sa asin ng mga aswang. Naligo pa nga ng dagat eh. Nakita ko na din saan yung aswang si Pamela. Hindi pangit. Ganun pa rin. Yung mga mata lang ang umitim. Angat pa rin yung kagandahan niya na walang pinagbago noong nakilala ko siya sa baybayin ng Ayungon.